ang tao sa pamamagitan niya. Amen. Kasi nga, pagka ang tao, kontrolado ng Diyos, mga kapatid, susunod ka sa Diyos, ang Diyos naman, mga kapatid ko, kaya nga, ang buhay ng isang tao na ang Diyos ang kumukontrol, binibless ng Panginoon, mga kapatid. Nandun yung pagpapala ng Panginoon, ang buhay na ang Diyos ang may kontrol. Kasi sumusunod siya, mga kapatid. Tingnan mo yung mga taong out of control, mga kapatid, sila ang nasusunod sa kanilang sarili. Napapariwara ang buhay. Bakit? Sila ang sumusunod eh. Na samantalang mayroon ng pattern o magpapalayo na siyang kumukontrol sa buhay natin. Sumunod ka lang kung anong gusto ng Diyos. Sumunod ka lang kung ano ang layunin ng Panginoon. Sumunod ka lang kung anong gusto ng Panginoon sa buhay mo. At hayaan mo ang siya ang maghuhugis o magmumolde sa buhay mo. Kasi wala namang ginagawa ang magpapalayo kundi mapaganda ang palayo. Amen. Wala siyang ibang nilalayan kundi pagandahin. Kasi di-display nga niya eh. Amen. Pwede ka ba naman magbenta ng palayo, mga kapatid ko, butas yung ilalim. Eh, paano ka makapagpaksiw? Patitilis lang. Diba? Pwede ka na ba magbenta, mga kapatid ko, ng florera o lagayin ng halaman na yari sa putik, mga kapatid ko, bungi-bungi? Hindi na pwede. Kasi pang-display yun eh. Ang buhay natin ganun, mga kapatid eh. Diba, sinabi ko nga, ang buhay natin, mga kapatid, may purpose. May pang-display nga yan sa mundong ito eh. Amen. Everybody say amen. Kasi pakita ng Diyos, ito yung yari ko, maganda. Amen. Ito yung yari ko, maganda. O kaya pwede yung display. Pwede yung tingnan ng mga tao. Kung bungi-bungi. Butas-butas, mga kapatid, yung palayo. Paano, mga kapatid, may display? Kaya nga, ang kumukontrol sa mga nagpapakontrol, mga kapatid ko sa Diyos, ay talagang i-display niya mabuti at maganda yun. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malinaw yun, mga kapatid. Kasi walang ibang nilalayon ang magpapalayo, kundi pagandahin yung palayo. Yes. Hindi tandaan natin. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Amen. Walang ibang nilalayon, sa madalit sabi, ang Diyos sa buhay ng tao, kundi pagandahin ang buhay ng tao. Yes. Amen. Amen. Kaya nga, mga kapatid ko, marami, mga kapatid, hallelujah, tao, ayaw magpa-control sa magpapalayo. Kaya nga, mga kapatid, sa totoo lang, sira-sira na nga yung palayo, pati pabuhay, sira. O, diba? Amen. Kuha nyo? Amen. Totoo yun, mga kapatid. Ganun na nga, mga kapatid ko, yung hugis ng palayo, tapos bungi-bungi pa, hindi pa maganda, mga kapatid, hindi may display, paano na lang? Everybody say amen. Amen. So malinaw yun, mga kapatid. Kaya nga, ang ating Panginoong Diyos, ang siyang kumukontrol at nais kumontrol sa buhay natin. Pagka ang isang putik nagpapakontrol, mga kapatid, lalabas siyang maganda. Kasi hinuhubog niya yun eh. Minumulti niya. Pagka nakita niya, mga kapatid ko, yung putik na medyo may bato-bato yung palayo, mga kapatid, pag kinapa niya yun at may bato, basagin daw niya ulit. Kaya minsan, ilang beses na tayo nabasag. Amen. Kaya, maraming beses na tayo binasag ng Diyos. Amen. Kasi gusto ng Diyos, maging maganda talaga tayo pang-display. Maraming beses na tayo nakaranas, mga kapatid, sa buhay natin. Maraming beses na tayo nakaranas ng problema. Maraming beses tayo nakaranas, mga kapatid ko, ng mga unexpected problems sa buhay natin. Yun yung ibig sabihin doon, mga kapatid ko. Pagka hindi ka nakitang perfect ng Panginoon, basagin kang muli. Wala, hindi magsasawa ang Diyos ng basag. Ang problema, ikaw, mga kapatid, hindi ka pa nagsasawang basagin ka. Kaya pinabasag para magiging maganda, para may display, mga kapatid. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. Isaiah chapter 64, verse 8. Anong sinabi ni Prophet Isaiah, mga kapatid? Hallelujah. Ngunit ngayon, O Panginoon, Ikaw ay ang aming Ama. Kami ang malagkit na putik at Ikaw ay magpapalayo sa amin. At kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. See? Ang lahat gawa ng kamay ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung minsan, pagka tayo, mga kapatid, nasa Panginoon talaga, naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi pinag-usapan dito yung hindi naglilingkod sa Panginoon dahil sila naman ang sumusunod sa sarili nila eh.
Sila ang bumabasag sa sarili nila. Sila ang nagpapakahirap sa sarili nila. Walang Diyos na naghuhubog, nagmumuli. Kaya nasabi ko nga sa inyo, mula no humiwalay ang Diyos, ang tao sa Diyos, hindi pinapakialaman ng Diyos ang tao. Pero pagka ang tao nagpapasakop sa Diyos, pakikialaman ka sa Diyos. At ang napakagandang layunin ng Diyos sa tao ay ang pagandahin siya bilang Panginoon. Amen. Yan yung maganda. Hindi siya tumitigil, mga kapatid, sa proseso. Hindi siya tumitigil sa paghulma. Hindi siya tumitigil sa paggawa sa'yo. Kasi gusto niya, magiging deserving ka, magiging perfect ka talagang disenyo ng Panginoon bilang isang butik, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Anong sinabi, mga kapatid, ng Ephesians chapter 2 sa bagong tipan tayo? Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoon? Bakit, mga kapatid, yung tayo ay ginawa ng Panginoon? Ito yung kanyang purpose, ito yung kanyang layunin, mga kapatid. Ephesians chapter 2 verse 10, ganito ang sinabi, sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ayan. Na mga inihanda ng Diyos na una upang siya nating lakaran. Kaya pagka tayo hindi pa nakakagawa ng mabuting gawa, basag. Hello? Amen. Babasagin tayo uli. Gigibain tayo uli. Isirain tayo uli ng Diyos. Hulma na naman ng Diyos, mga kapatid. Yun yun. Kaya nga, mga kapatid ko, walang tigil ang Diyos sa buhay natin. Kasi tayo ro ay kanyang mga gawa para sa gawang mabuti. So naghahanap talaga siya, mga kapatid ko, ng isang clay na ang gawa mabuti. Amen. Kaya pagka hindi pa nagagawa yung mabuti, nagtataka ka, masagin ka muli ng Diyos. Amen? Amen. Malinaw yun, mga kapatid, di ba? Para siya daw nating lakaran. Kasi gusto ng Diyos, lakaran natin yung mabuti. As a Christian, mga kapatid, kaya nga, sa totoo lang, marami mga kapatid na sinasabi they are Christians, pero hindi lumalakad sa mabuti. Kaya anong nangyari, mga kapatid? Wala pa rin. Kasi kailangan worth it Kailangan worthy tayo na naglilingkod sa Panginoon. Kaya ang buhay natin, pagka hindi nagiging mabuti, basa ulit. Sisirain ulit hanggang sa hindi ka may babalik sa disenyo ng Panginoon, sa gawa ng Panginoon, mananatili ang paghuhubog at paghuhubog at paghuhubog sa iyo. Minumulti tayo palagi ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? O, lumipat tayo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Okay, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nga'y ako, at ang kanyang biyaya na binigay sa akin na hindi nawawalan ng kapuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos ang suma sa akin. Yan. Sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, kaya tayo nakakagawa, kahit tayo gumagawa, dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, hindi sa ako, kundi sa biyaya ng Panginoon. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga gumagawa tayo Napaka-importante, mga kapatid, na sa paggawa natin, mga kapatid ko sa Panginoon, tama ang ginagawa. Hallelujah. Eh, dito tayo nahuhubog. Dito tayo mahuhubog sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, kung tayo, mga kapatid, nakakahigit doon sa magpapalayo, eh wala tayo. Hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Amen. Everybody say amen. Amen. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng hininga. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay, mga kapatid. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng banal na Espiritu Santo para makapagpapatuloy tayo sa paggawa, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Malinaw yun, mga kapatid. Kung ikaw, mga kapatid ko, nakakalamang doon sa magpapalayo, mas magaling ka pa sa magpapalayo, ay wala ka talaga magagawa. Kaya maraming tao, mga kapatid, hindi wala rin ang buhay. Dahil bakit? Hindi naman sila, mga kapatid ko, nagpapasakong sa kalooban ng Panginoon, bagos mataas pa sa Panginoon O, tingnan nyo sinabi, kung talaga bang may magagawa ang tao, wala ang Diyos. John chapter 15, verse 5. Tingnan nyo. Hallelujah.
Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Ayan, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ay, malinaw yun eh. Kung hiwalay ang tao sa Diyos, walang magagawa eh. Saan siya walang magagawa? Sa yaman, sa pera? Hindi, maraming yung mayaman, wala sa Diyos eh. Wala siyang magagawa para iligtas ang kanyang buhay sa kanyang kapahamakan. Amen. Wala siyang magagawa. Hindi niya pwedeng bilhin ang kaligtasan. Yes. Sa pera, hindi mo kaya bilhin ang kaligtasan. Dahil gusto ng Panginoon, kung gusto mo maligtas, magpasakop ka sa Diyos. Kung ayaw mo maligtas, kung gusto mo sa impyerno, abay mawalay ka sa Diyos. Ganun lang kasimple yun ang offer ng Diyos. If you abide in me, and my words abide in you, ask what you will, and God will give it to you. Malinaw yun. Kung hindi ka magpapasakop sa Panginoon, hindi ka maglilingkod sa Panginoon, sigurado nag-aabang yung hatol. Everybody say amen. Amen. Sa mga taong tamad maglingkod sa Diyos, sa mga taong ayaw kilalanin ang magpapalayo, sa mga taong ayaw lumapit sa Panginoon, sa mga taong nananatili sa kanilang prinsipyo, mga kapatid, hindi ang prinsipyo ng Diyos. Walang magagawa ang tao kahit pag-aano pa siya kakapangyarihan. Yes. Amen. Kahit siya pa ang presidente ng buong mundo, kung wala ang Diyos sa kanya, wala siyang magagawa. Bakit? Eh, mas matindi yung Diyos eh. Siya talaga yung righteous judge, mga kapatid. The supreme being, mga kapatid. Amen. Wala magagawa ang tao. Oh, sabihin man ng tao eh, parang, napanood nyo ba yung interview sino nga yung babaeng pataray na senador? Miriam. Napanood nyo ba yung interview sa kanya? Nakakakilabot yun. Yung interview sa kanya, sabi niya, gusto ko kang mamatay eh, para malaman ko kung meron talaga ba bagong buhay. Sabi niya. Oo. At least na lang, pagka namatay, kung malaman ko kung talagang totoo yung mga sinasabi nila, ay sabi ko, itong tao na to, dito niya masubukan, pagka namatay siya, ayaw ko lang kung mabubuhay pa siya. Ay, grabe. Babalik daw siya. Bakit? Eh, paano daw maniwala siya kung totoo ba na itong mga pinagsasabi ngayon, mga kapatid? Siguro, yung Biblia. Ay, sabi ko, dito na ako sa paniniwala, pananampalataya. Eh, kung mangyari nga yan, huli na ang lahat. Patay ka. Amen? Eh, kung mangyari nga yun, mga kapatid ko, yung impyerno nga, papaano na lang kung di ka naglingkod sa Diyos. Kung mangyari nga na may judgment day. Ay, di maganda rin maniguro habang nandito ka pa sa lupa, hindi ka pa dedo. Maniguro ka na lang. Ay, kung hindi ka maniguro, kung mangyari nga, nagdedo ka, wala ka sa Diyos, patay ka pa rin. Kung doble yung kamatayan, sakit naman, namatay ka dito, patay ka pa rin. Eh, di, alam mo, mabuhay na ako dito. Yes. Maniguro na lang. Hello! Hello! Hindi kayo maniguro, patay tayo. Kaya ako maniguro na lang ako. Oo, di ba? Mahirap na pagsapalaran ng buhay. Sino nakakalam ng buhay? Oh, meron ba nakakalam mo? Oh, Pastor, hindi ako maniwala. Pabubuhay pa ako ng 1,000 years. Eh, grabe si Miriam. Oh, nakakasiguro ba siya? May sakit na nga siya. Unang sakit niya, praning. Parang sakit niya, high blood siya. Eh kung madilo siya bukas, hindi ka naman. Kaya lang, hindi na siya babalik eh. Paano siya makakabalik? Okay, maniguro ka lang. Sayang itong mga utak ng mga tao na to, no? Tapos may paganyan-ganyan pa sila sa Bible, no? Nothing but the truth. So help me God. Paano ka tulungan ng Diyos? Sarili mo kaya mong tulungan eh. Yes. Amen. Gusto mo maligtas, ayaw mo namang iligtas yung sarili mo. Yes. O mas magaling ka pa sa magpapalayo. Yes. Amen. Diba? Amen. Amen. Hindi mo kinikilala ang Bible na kapatid. O dito, pagka nagsinungaling ka. Pero sila hindi mo Amen. gusto na niyong malaman. Kailangan daw niyong mamatay para malaman na may buhay. Nako. Alam mo bang mabuhay ka? Alam mo bang babalik ka? Baka mamaya eh, magkasama pa kayo ng mga partner doon na nangurakot sa Senado, punta ka impyerno lahat. Nakasiguro kang malangit ka, hindi ka mamalangit eh. Hindi totoo, bakit? Eh wala ka sa Diyos eh. Yes. Pwede mo sabihin yun eh, paano ka malangit kung wala ka sa Diyos, di ka naglilingkod sa Diyos. Amen. Di mo kinikilala ang Diyos eh. Na supreme. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
For without me, sabi ng Panginoon, ye can do nothing. Yes. Wala kang